to clap to the Lord, worship Him. Come on, clap your hands, all ye people. Shout to the Lord with a voice of triumph. From the rising of the sun until the going down of the same, the name of the Lord is to be praised. Come on, young people, lift up your voices. Let everything mula sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa gitna, let everything that hath breath praise ye the Lord. Come on, continue to create that atmosphere. Come on, magnify so that the Lord will be magnetized. Come on, attract the presence of the Lord right now with your praise, with your worship. We worship you, Jesus. You are worthy, oh God. You are worthy. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Wow, napakasarap ng presensya ng Panginoon, mga kapatid. Thank you, music team, for that anointed singing. You have ushered us into the presence of the Lord. Hindi man tayo ang pinakamagaling, pero importante yung anointing ng Panginoon ay nandun. At ramdam na ramdam ko yung anointing ng Panginoon sa mga awitin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. All the glory belongs to Him. Praise God. Amen. It has always been an honor and a pleasure to me, mga kapatid, na mag-preach and minister dito po sa Jensan. At maraming salamat po sa pagkakataon. At sa lahat po ng bumubuo ng gawain na ito, happy anniversary po sa Interchurch Youth Fellowship sa inyo pong 9th anniversary. Pwede mo bang kamayan mo yung katabi at sabihin mo, happy anniversary. Praise God. Ay, happy 9th anniversary pala. Praise God. Yung iba, parang iba yung meaning ng anniversary nila. Hallelujah. Parehas pa naman lalaki. Hallelujah. Thank you very much sa confidence and sa trust, Pastor Kenneth and Pastor Richel, at sa lahat po ng committee or team na bumubuo at sa gwapo ng picture dyan, mga kapatid. Hallelujah. Thank you very much for the privilege. I give my high respect sa lahat po ng ating mga pastors na nandito. Pwede ba natin palakpakan yung ating mga pastors? Praise God. I believe it is impossible to survive spiritually without a pastor in your life. I cannot imagine paano ka magsasurvive sa paglilingkod sa Panginoon kung wala ang inyong mga pastors. Kahit ang mga pastors ay kailangan pa rin ng pastors. Even pastors need pastors. And we must not magsawa, mga kapatid, sa pag-appreciate at pagbigay ng compliment sa ating pong mga pastors. Lagi po sinasabihan ni Pastor Mario Pestaño, sabi niya, pag mag-preach ka sa church, lagi mo talagang i-appreciate ang pastor dahil minsan na lang nila marinig yan. Praise God. Ang madalas nilang naririnig ay reklamo, mga problema. I believe it's time na i-appreciate niyo po ang inyong pastors. And even kahit walang occasion, we need to show appreciation dahil sobrang hirap po ng buhay ng pastor, pero ito pong pinaka-underpaid sa lahat, mga kapatid. Praise God. And your words of compliment could mean a lot, mga kapatid. Maaring ang pastor mo ay discouraged na, but that simple word of encouragement na binigay mo ay pwedeng magbigay ng strength sa kanya to keep on going and to keep on preaching, mga kapatid. So I want you, sa inyong po pag-uwi mamaya, please message or hug, embrace your pastor and say thank you for everything, mga kapatid. Praise God. Learn to appreciate. I believe everyone needs appreciation, mga kapatid. Ang problema sa ating mga Filipino,
Masyado tayong matipid at madamot sa pagbibigay ng appreciation. Nung buhay pa yung tao, ayaw natin mag-appreciate, ayaw natin mag-compliment. Pero nung namatay na, siya talaga yung pinakamabait na nakilala ko talaga. Sobrang bait niya, sana naririnig niya ako. So huwag tayong mag-antay na may mamatay, saka natin ibigay yung appreciation. Give me the rose while I can smell them, mga kapatid. Praise God. So if your pastor preach, thank you kasi yung pastor. Thank you, pastor, for the preaching. Thank you, pastor, for the encouragement. Thank you, pastor, for the prayers. Walang bayad yan, mga kapatid. At hindi kailangan ng 10 seconds para gawin yan. Even just 5 seconds. But that could mean the whole world to them. Praise God. So mag-appreciate tayo, mga kapatid. No? Huwag tayong maging madamot sa pag-compliment. One time, nung kami po ni Pastor sa Mulde ay nasa Bacolod, meron po doon sinabihan na meron doon sinasapian ng evil spirit. At kami ni Pastor sa Mulde, as always, nire-rebuke namin, in Jesus' name. Ganun si Pastor sa Mulde. Nagugulat ka talaga eh. In ganun, mga kapatid. Hindi tinutuloy yung Jesus. In G lang, mga kapatid. In G! Hallelujah. Nire-rebuke namin. Wala talaga, mga kapatid. Nakaganon lang. Walang reaksyon, mga kapatid. Halos mga 3 minutes na ata kami, napagod na kami mag-inji. Si Pastor sa Mulde, inji, ako yung sas. Sas! Hallelujah. Wala talaga, mga kapatid. Sabi ni Pastor sa Mulde, hindi to sinapian ng evil spirit. Hindi spiritual problem ito dahil pag evil spirit daw, pag i-rebuke mo in Jesus' name, sasagot yan, mga kapatid. Magre-react. Pero ang problema niya ay psychological problem. Kulang sa love. So, ang ginawa ko sa kanya, mga kapatid, lalaki siya, inakbayan ko, sabi ko, Brad, patuloy ka na sa Panginoon kasi ang gwapo mo pa naman. Tumingin sa akin, biglang kinilig, mga kapatid. Biglang umiti, tapos parang na-deliver na siya, mga kapatid. Gusto lang pala masabihan na ang gwapo niya. At ang ganda niya, mga kapatid. So, pwede mo bang i-appreciate yung nasa kanan mo? Baka masapian mamaya. Sa kanan mo, sa kaliwa. Hallelujah. Hallelujah. I-appreciate mo yan dahil delikado yan, mga kapatid. We are psychological beings and we all need, time to time, a good word of encouragement, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God. Yung iba parang nagkakadevelopan na, mga kapatid, no? Nag-appreciate. Masaya din ako kasama ko ang aking gwapong pamangkin at pinsan, mga kapatid. Pastor Jordan, praise God. But again, I am excited sa gagawin ng Panginoon. Sa hapon na ito, I believe I'm standing to a people with a potential, purpose, value, and destiny, mga kapatid. I believe ang mga mukhang ito, hallelujah, ang mga mukhang itong karap ko ay mga world changers, hell's worst nightmare, mga kapatid. Within this congregation, I future pastors, evangelists, doctors, apostles, prophets, missionaries, lawyers, engineers, vloggers, kung ano man ang calling nyo, mga kapatid. I believe lahat kayo dito ay may potential na kaya yung ugain ang kaharian ni Satanas, kaya takot na takot siya sa iyo, mga kapatid. At gagawin niya ang lahat para masira ang iyong buhay. So I'm here today just to encourage you na kaya nyo yan. Ano man ang inyong desire sa Panginoon, ano man ang inyong pangarap, through the help of our Lord Jesus Christ, magagawa nyo yan at mararating nyo yan, mga kapatid. Praise God. So, open your Bibles, 1 Samuel chapter 16. Praise God. Wala na pong maraming pagtatagal. Praise God. 1 Samuel chapter 16. Reading at verse 6. Praise God. And it came to pass. So, ang context nito, mga kapatid, ay ayaw na ni Lord na si Saul ang maging hari. And sabi ni Lord, it's time na maghanap na tayo ng banibagong king. Sabi ni Lord kay Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse
At doon mo makikita yon. So here's what happens. Verse 6, and it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. This is Samuel. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance. Hallelujah. Nakaka-encourage to, mga kapatid. Sa lahat ng mga alanganin ng mukha, nakaka-encourage to. Look not on his countenance or on the height. Praise God. Thank you, Jesus. Na-encourage tayo dito, Pastor. Huwag daw tumingin sa height. Praise God. Lahat ng putot, shout, praise the Lord. Hallelujah. Because I have refused them, for the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And sabi ni Lord, ayoko yan. Then Jesse made Shammah, and sabi ni Lord, ayoko yan. And Jesse made 7 of his sons, pero wala, hindi nakapasa lahat sa audition. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him, and then dumating si David na patpatin, mga kapatid. Now he was ruddy, and with all of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. And Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Meron ako 2 title dito, mga kapatid, sa atin pong topic. Kayo na lang mamili. Isa medyo mahaba, isa sakto lang, mga kapatid. Okay, ang first title ko dito ay, when the world saw you as a waste, God saw you as a wonder. When the world saw you as a waste, God saw you, at sabi ni Lord, you are wonderful. And the second, sa mga tamad at di makapag-memorize, second is, the king in a shepherd's clothing. The king in a shepherd's clothing. See, lahat sila tumingin kay David as a junk. Pero ang pagtingin ni Lord ay iba. He saw the wonder of what he could become. In the ordinary eyes, he is just a little boy na may sipon sa ilong na parang milk cheese at may isang katerbang libag sa leeg. But in the eyes of God, he saw the next king of Israel. In the middle of a world that is judgmental, God saw a potential. Close your eyes, taas ang dalawang kamay. Father, Lord, I come before you, Jesus, with all humility, O God. I can't do this without you. I need your help. My notes are not enough. My knowledge are not enough. I need the anointing of the Holy Ghost. Fill me, O God. It's not by might nor by power, but by your Spirit. I believe, God, ang mga young people na ito ay may grabing struggle na pinagdaraanan ngayon. Dahil meron silang potential at nanggigigil at nagagalit ang kaaway, Panginoon, sa kaya nilang magawa, O Lord. But I believe right now as I minister your word, you're going to speak to them and you're going to cover them with your holy presence and your anointing and your blood to be upon them, O Lord Jesus. Uuwi kami, Panginoon, sa oras na ito, punong-puno ng iyong spirito at ng iyong presensya. Hindi kami papayag, Panginoon, umuwi ng hindi puspos ng banal na espiritu. In the name of Jesus, put your Bibles down and one more time, let's give the Lord an apostolic, Pentecostal, mighty and noisy shout of praise. Hallelujah!
Jesus. Thank you, Jesus. Bago kayo makaupo, kamen mo yung katabi at sabihin mong, I am a wonderful person. Praise God. You may be seated. Palagi ko na itong sinasabi, mga kapatid, sa lugar na kung saan ako nagpipreach. Pero gusto ko ulit sabihin ngayon, your present condition is not your conclusion. Ulitin ko, ang hina ng amen, parang mga Katoliko, mga kapatid. Ulitin ko, your present condition is not your conclusion. Pwedeng loser ka ngayon, pero hindi ka loser forever. Pwede kang failure ngayon, pero hindi ka failure forever. Pwedeng talunan ka, mahina, discouraged, disappointed ka, but that is not my conclusion. This is just my condition. Dahil ang Panginoon ay nakalaan sa akin ng greater things and greater blessings and greater power. So huwag kang ma-discourage na porkit bagsak ka ngayon ay wala ka ng future. It can never, ever dictate your tomorrow, mga kapatid. And I'm here to tell you that you are not yet what you are supposed to be. Kung kayo ay masaya na kung sino kayo ngayon, let me tell you, there's more. Hindi pa yan ang totoong ikaw na hinanda ng Panginoon, mga kapatid. You are still in the process of becoming greater and greater. Hanggat hindi ka pa namamatay, hindi pa tapos ang story mo, mga kapatid. Hanggat hindi ka pa namamatay, there is still greater chapter in your life that God has prepared for you. And you are not who you think you are. And you are not what others think of you. You are made in the very image of God. That is why there is still more of you na hindi pa namin nakikita, mga kapatid. I am shocked sa beautiful insight and revelation ni Miles Monroe na sinabi niya, mga kapatid, kung saan ang richest place in the earth. Sabi niya, ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo ay hindi Japan, hindi US, hindi Europe, hindi England, hindi China, hindi Russia, kundi ang pinaka-richest place sa buong mundo ay ang cemetery. Ang libingan. Why? Dahil sa cemetery na yan, napakadaming kanta na hindi na-compose. Napakadaming preaching na hindi na-preach. Napakadaming ideas na hindi na-conceptualize. Napakadaming future preachers, future revivalists, future missionaries, future apostolic preachers, future worshipers, ang hindi po naging reality. Why? Dahil nung sila ay nabubuhay, napalibutan sila ng mundo na napaka-judgmental at potential stopper. But I believe ang kaharap ko ngayon, hindi kayo papayag na mamamatay kayo at ililibing nyo ang potential nyo 6 feet below the ground. Sa araw ng iyong pagkamatay, humarap ka sa kabaong mo at sabihin mong, isinilang akong punong-puno, pero mamamatay akong walang laman dahil inubos ko lahat ng talent ko, ng gift ko, ng potential ko, pinagamit ko lahat para sa kaharian ng Panginoon. Kaya anumang talent, anumang gift, anumang potential, anumang abilities ang binigay sa iyo ni Lord at pinagpala ka ni Lord, make sure na ibibigay mo yan sa kaharian ng Panginoon 1,000,000%. Huwag kang papayag na payamanin ang sementeryo, mga kapatid. Hallelujah! Haharap ka sa sementeryo katulad ni Apostle Paul. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Hallelujah! That's why kayong tumatayo dito sa likod ng pulpito, make sure na pag kayo tatayo, ibibigay nyo ang the best nyo, mga kapatid.
Huwag kang mag-antay ng youth camp sa kaibigay ang the best. Huwag kang mag-antay ng malaking gawain sa kaibigay ang the best. Pag inassign ka sa youth service, mag-exhort, mag-preach ka sa youth service na parang APYC. Pag inassign ka sa local church, mag-song lead ka na parang general conference. Huwag mong antayin ang big events. Huwag mong antayin ang special occasion. But every day, every moment, every minute of your life, you are going to give your best. Oh, hallelujah. Huwag kang papayag na mamatay na hindi mo napapagamit yung mayaman na potential na binigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Each and every one of us here had a potential. Wala sa atin dito ang hindi special at hindi nilikha ng Panginoon na walang potential. Lahat kayo dito ngayon ay may potential at may magagawa sa kaharian ng Panginoon. Wala yan sa family tree, wala yan sa family background, wala yan sa social status. Hindi mo kailangan maging kabilang, mga kapatid, sa isang family na puro Christians. Kahit ang parents mo hindi Christians, kaya kang gamitin ng Panginoon, mga kapatid. Kahit ikaw lang mag-isa sa family mo, hallelujah, wala kang parents na patulad ni Pastor Efren, wala kang family na katulad ng Pestanyo, it does not matter, mga kapatid. Pag gagamitin ka ng Diyos, wala yan sa family background mo. Nasa relationship mo yan with Jesus. Everybody shout, potential. Tulak mo yung katabi mo, sabi mo may potential ka. Hallelujah. Sinabi nating potential, ito ay nakalaan na kapangyarihan. Hindi nagamit na lakas. Potential means, kaya mong gawin, pero hindi mo ginawa. Kaya mong abutin, pero hindi mo inabot. Kaya mong mapagtagumpayan, pero hindi mo pinagtatagumpayan, mga kapatid. The reason why I believe na ang bawat isa sa atin na may potential, dahil lahat ng nilikha ng Panginoon ay merong kanya-kanyang potential, mga kapatid. In every seed, there is a potential to be a tree. In every bird, there is a potential to be a flock. In every cow, there is a potential to be a herd. In every human, there is a potential to be a civilization, mga kapatid. The day na isinilang ka, nilagyan ka na, dinipositan ka na, ininvest na ng Panginoon ang potential sa iyo. It's just your responsibility to unleash it and to activate it. Kaya nga responsibility, response sa ability na binigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo dito ay may potential. Hindi lang tayo pare-parehas, pero lahat tayo dito ay may potential. May iba ang potential ay sa music, may iba ang potential ay sa media team, may iba ang potential sa preaching, may iba ang potential maglinis, may iba ang potential magluto, may iba potential mang-asar, mga kapatid. Iba't ibang klaseng potential, pero lahat ng potential na yan ay ipapagamit natin sa kaharian ng Panginoon. Patunayan natin sa mga tao ngayon na hanggang ngayon, ang pag-asa, mga kapatid, ay nasa kabataan. Hanggang ngayon, may magagawa tayo sa kaharian ng ating Panginoon. You have a potential. At ako'y naniniwala na nakaharap ako ngayon in a vast hundreds of young people right now na maraming potential na magagawa sa kaharian ng Panginoon. Kaya ang demonyo nang gagalaiti sa iyo, kaya ang demonyo na iinis sa iyo, kaya ang demonyo dinidistract ka sa Instagram, sa Facebook, sa Netflix, dinidiktahan yung worth mo based, mga kapatid, sa social media status mo. Hallelujah! Dinidiktahan ang value mo based doon sa games, based doon sa ML, mga kapatid. Hallelujah! Hindi doon ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Hindi iyon ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Do not let the world hijack your potential. Do not let the devil rob the potential that God has given you.
Nakakalungkot, di ba mga kapatid? Ang daming mga kabataan ngayon, kilala nyo yan. Marami yan sa church nyo na ang gagaling tumugtog, ang gagaling kumanta, ang tatalino, ang daming memorized na Bible verse. Pero right now, where are them, mga kapatid? They are in the world, sila ay nag-backslide, sila ay na-depress, nalulong sa drugs, na-involved sa immorality, na-involved sa early teenage pregnancy. Sayang yung potential na binigay ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Napunta sa kamunduhan, napunta sa kasalanan. Kaya hindi tayo papayag ngayon na yung mga potential na meron kayo ay ipapagamit nyo sa kamunduhan. Ipagamit nyo yan sa kaharian ng Panginoon. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng tao sa iyo ng mga negative things. Ang pakinggan mo ay yung boses ng Panginoon, mga kapatid. Dahil siya ang nakakaalam ng purpose mo. Siya ang nakakaalam ng potential mo. Siya ang nakakaalam ng kaya mong gawin. The reason why marami sa inyo hindi nyo ma-unleash yung potential nyo dahil natatakot kayo sa mga judgmental. Natatakot kayong masabihang hindi nyo kaya, matatakot kayong magkamali, natatakot kayong mapahiya. We are living in a judgmental world. Am I right, mga kapatid? Right. Di ba, pag gwapo ka, hallelujah, pag gwapo ka or maganda ka, ang impression sa'yo ng tao, parang ang bait niya, no? Tingin ko parang ang ganda ng spirit niya. Parang ang tender niya, ang ganda ng heart niya. Yun, pag gwapo ka. Pero pag pangit ka, mga kapatid, wala ka pang ginagawa. Uy, ano yan? Ano yan? Naglakad ka lang, gumanon ka lang. Okay, hindi ko talaga gusto na gagawa mo May nadidiscern talaga akong iba sa'yo. Hallelujah. Ganun. Pag gwapo ka, first impression tayo, parang maamo siya na tao. Hallelujah. Pero pag pangit ka, mga kapatid, pag bulong-bulungan ka na, mahirap magtiwala sa mga tao ngayon, Maraming mga rapist ngayon. Hallelujah. Maraming kidnapper ngayon, mahirap magtiwala. Ganon minimeasure ang ating worth, mga kapatid. Kaya mahirap na nagbababad kayo palagi sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, sa social media. Why? Binibase nyo yung value nyo according sa measurement at sa standard ng society. Pag marami kang likers, marami kang followers, feeling mo special ka. Pero pag walang nagla-like sa'yo, nalulungkot ka, nade-depress ka, feeling mo walang nagmamahal sa'yo. Yung mga gwapo, mga kapatid, kahit waki nila, 1,000 likes, 1,000 shares. Pero yung pangit, 10 years na yung profile pic mo, 2 lang yung nag-likes. Ikaw pa yun sa kamama mo, mga kapatid. Hallelujah. Ay, 3 pala, isang dummy account. Gumawa ka pa ng dummy account para lang may mag-isang like. Ganon, minimeasure, mga kapatid, ang potential mo based sa outward appearance. Hallelujah. Di ba, mga kapatid, pag yung mga gwapo, lahat ng gwapo, say amen? Mga feeling-on din to mga kapatid. Hallelujah. Di ba yung mga gwapo? Mga kapatid, pag tumingin kila sister na, hi sis, musta na? Anong reaksyon ng mga babae? Wow, ang hot niya. Ang lakas ng dating. OMG. Ang lakas ng dating niya, grabe. Alam mo yun, may anointing siya. Ganon, mga kapatid. Pero yung mga pangit, yung mga batignaw, mga kapatid, pag gumanon, hi sis. Bukas kinasuhan, may kaso na ng sexual harassment, mga kapatid. Hallelujah. Kinasuhan ng bastos, manyakis, rapist. Ganon na yung status mo. Hallelujah. Kaya pag sa church, di ba, pag may magandang bisita o kaya gwapong bisita, yung mga young people, nagtutulakan, uy, kausapin nyo. Di ba, evangelism tayo? Mas soul winning tayo? Sayang naman yung kaluluwa yan eh. Ganon, pag gwapo, pag aagawan. Upo ka dito. Sige po, upo kayo maya. The Lord loves you. And I. Ganon, mga kapatid. Hallelujah. Pero pag pangit yung bisita, pag medyo alanganin, mga kapatid, kaya na ni pastor yan? Trabaho ni pastor yan eh. Ang trabaho ng pastor mag-asikaso. Ganon minimeasure yung ating mundo, mga kapatid. Minimeasure ang ating value sa ating looks. Minimeasure ang ating potential sa ating outward appearance. But I'm here to tell you right now, huwag kayong makinig sa boses ng society.
Makinig kayo sa boses ng salita ng Panginoon, mga kapatid. May value ka, mahalaga ka, may potential ka. Huwag kang maniwala sa sinisigaw ng mundo. Pag sinabi ng Diyos na gagamitin ka niya, walang paki ang Diyos. Anong sasabihin ng tao sa'yo? And most of the time, ang ginagamit ng Diyos ay yung mukhang disqualified sa mata ng tao. Most of the time, yung mga young people na ginagamit ng Diyos ay yung mga akala ng tao na walang future, na walang mararating, na bobo, na mahina, na hindi marunong mag-English. Akala nila ganon, mga kapatid. Pero ang Panginoon, gagamitin niya ang mahina para pahiyain ang malalakas. Gagamitin niya ang mangmang para pahiyain ang matatalino. Walang pangit sa inyo, mga kapatid. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, di ba? Di ba? Maniwala ka, please. Walang pangit. We are just living in a judgmental world. We are just living in a judgmental society. Pero salamat na lang, when the world saw you as a waste, God looked on us and saw us as a wonder. At ina-underestimate ka, at underdog ka, at minamaliit ka. At ang sabi ng Panginoon, minamaliit nyo pala. Tingnan nyo, gagamitin ko to. Tingnan nyo, bubuhusan ko to ng anointing ko. Oh, hallelujah. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, you have a potential. The problem is, marami sa atin ang merong unused potential, misused potential, and abuse potential. That's why today, wala lang tayo dito para sumigaw-sigaw, tumalon-talon, at umiyak-iyak. Nandito tayo ngayon dahil kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay uuwi. Na i-unleash natin yung ating potential. Magpapagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. There's going to be a mighty explosion of potential. Hallelujah. Kaya kung meron sa inyo dito, naglilingkod kayo kay Lord, pero marami sa church ang ayaw sa inyo, hindi kayo trip, okay lang yan. Hindi kayo sa kanila naglilingkod. Patuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka sa kanila naglilingkod, kay Lord ka naglilingkod, mga kapatid. Bahala na kung hindi ka nila mahal, mahal ka ni Lord. At pag alam mong mahal ka ni Lord, hindi ka na mamamalimos sa pagmamahal ng iba. Pag alam mong in-approve ka ni Lord, hindi ka na mamamalimos sa approval ng ibang tao, mga kapatid. You are not born for them to like you, for them to love you. You are born in this earth because God likes you and God approves you. And you don't need their opinion. That's why pag may mga ayaw sa inyo, sabihin mo na lang, I respect your opinion, but your opinion is too late. Bago ka pa nagbigay ng opinion, before pa ako nag-exist, before pa nagtagpo yung magulang ko, I was already in the mind of God. I was already in the plan of God. Hindi man ako planado ng parents ko, pero nasa plano ko ng divine sovereignty ng Panginoon. And I don't need you to tell me what I can do. I'll just listen to the voice of God. And hayaan ko kayong maging judgmental. I will walk in my potential. Hallelujah. And that's what happens, mga kapatid. Sabi ni Lord, Samuel, humanap ka na ng panibagong hari. It's time to look for a potential king. At umalis si Samuel. Pumunta si Samuel sa bahay ni Jesse. And I believe, Pastor Lester, si Samuel ay UPC. Si Samuel ay belong sa United Pentecostal Church. Why? Dahil binase niya ang next king sa outward appearance. Ganon sa ating fellowship. Pag gwapo, maganda, pwedeng maging pastor to.
Pag magaling magsalita, pwedeng maging ministro to. Pwedeng maging propeta to. Pwedeng maging evangelist to. Ang galing mag-English. Pwedeng maging ang talino mga kapatid. Hallelujah. Binase ni Samuel ang next potential king base sa outward appearance. So pagpasok ni Samuel sa bahay nila Jesse, sabi niya, saan yung mga anak mo? Tawagin mo. At tinawag ni Jesse, excited, ay si Eliab. Si Eliab, tawagin ko si Eliab. Ando, tinawag niya si Eliab, mga kapatid. Eliab, Eliab, saan ka na? Yes, Dad. Daddy, ano yun? GGSS. Para mga taga-Jensan. Yung mga taga-Jensan, feeling pogi eh. Ay, Tito Sam. Kita niya Samuel. Tito Sam, dito pala you. Hindi ko napansin, Tito Sam, na nandito ka pala. At si Samuel naman, nung nakita si Eliab, nakaganon si Samuel. Ay, nabayot si Samuel, mga kapatid. Sabi ni Samuel, ang gwapo. Tapos yung muscle niya, ginagano ni Samuel, laki ng muscle. Hallelujah. Ang gwapo naman ni Eliab. Ito na talaga i-elect naming youth president. Kasi ang gwapo niya, oh my God, gusto ko yun na. Oh my God, he's so tall. Hallelujah. Para siyang member ng BTS. Parang kasama niya si Jungkook, si Jimin, si Taeyong. Tingin ko kasama niya doon eh. Hallelujah. Tama ba, Taeyong? Diba? Hallelujah. Kasama siya sa member ng BTS. And he was so tantalized and he was so mesmerized dahil sa charisma, dahil sa dating, dahil sa personality na sinabi ni Samuel na taga-UPC, surely this is the Lord's anointed. Sure ako, ito na ang susunod na maging hari. Pero nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Samuel! Anong nangyari sa'yo? Giyang ka na naman eh. Inulit mo na naman yung ginawa mo dati. Alam niyo ba bakit nila pinili si King Saul noon na maging hari? Hindi dahil may leadership siya. Hindi dahil matalino siya. Hindi dahil gwapo siya. The Bible says, dahil siya ang pinakamatangkad. Sabi nila, siya ang pinakamatangkad. Siya ang leader. So pinili mga kapatid. Kaya lahat ng mga putot may encourage tayo ngayon. Wala sa tangkad yan! Sabi ng Panginoon, Samuel, huwag ka tumingin sa itsura, huwag kang tumingin sa height, dahil maraming guwapo, maraming matangkad, maraming maganda, pero ang dumi-dumi ng puso. The Lord does not look on the outward. The Lord looks on your heart. Wala yan sa pagandahan ng long sleeve, pagandahan ng necktie, pamahalan ng damit, pag-glamorize, pa-showbiz, mga kapatid. Yung katayuan ng puso mo sa harapan ng Panginoon, yan ang hinahanap ng Diyos. Tingnan nyo, pansinin nyo. Ang hirap makaramdam ng presensya ng Diyos sa church, yung papogi. Pag yung worship mo papogi, na ang pagdayi, tulos mahumot na insenso. Bahalan imong trono, mahimaya ka. Alam mo, pagpapogi, walang nararamdamang presensya ng Panginoon yan, mga kapatid. Why? Ang inaalala mo yung image mo, ang winu-worship mo yung sarili mo, ang winu-worship mo yung kagwapuhan mo. Ang nakakaramdam ng presensya ng Diyos ay yung handang pumangit, maging maganda lang ang itsura ng Diyos.
Hanggat hindi ka pa pumapangit, hindi ka pa totoong nagwo-worship. Ang totoong worship ay i-give up mo yung appearance mo. Alang-alang lang na mag-glorify siya. Ang tingin nyo na-impress ang Diyos sa mga papogi nyo? Tingin nyo na humahanga ang Panginoon. Ang gwapo niya, tingin nyo na humahanga ang Panginoon sa ganyan? Hindi humahanga ang Panginoon sa kagwapuhan. Hindi humahanga ang Panginoon sa panlabas. Ang tinitingnan ng Panginoon, handa ba yung puso natin mag-worship sa Kanya na wala tayong iniisip sa sinasabi ng ibang tao? Ganon din sa mga babae, hindi kayo gumaganda na puro kayo pa-cute sa church, paupo-upo dyan, hindi makataas ang kamay, hindi makapagpuri. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung bigay todo with all your might, with all your soul, and with all your strength. Alam niyo bakit pinili ng Panginoon si David? Dahil si David ay worshiper. Hindi maglalagay si Lord ng isang leader na hindi marunong mag-worship. Because you cannot lead the people of God if you don't know how to worship God. Kaya sa inyo ng mga leader dito, kung kayo ay mga leader na nandito at hindi kayo nag-worship, mag-resign na kayo. Hindi nyo deserve yung posisyon na yan. At kahit sinong preacher ka pa, kung ikaw ay preacher na hindi marunong mag-worship, hindi namin papakinggan ang preaching mo. Dahil ang tunay na preacher ay dapat una pa lang ay maging worshiper ng ating Panginoon. And the reason why hindi hirap si David mag-worship sa public, kasi lagi niya yung ginagawa sa private. Alam niyo ba't iba sa inyo struggle mag-worship? Kasi hindi nyo yan ginagawa palagi. Hindi nyo yan lifestyle. Para tayong mga ganito parang may mga worship tayo, pastor, na naka-reserve. Ito pang youth camp. Ito pang Pentecost Sunday. Ito pag APYC, pag sa APYC, ito parang naka-reserve yung ating worship at ang nagsasuffer ay yung local church, mga kapatid. Local church lang naman 'to, konti lang naman tao Hindi naman kailangan talagang bongga, 'di ba? Hindi naman kailangan ganoon. Yun ang ating mentality, mga kapatid. But that's not the truth. At mag-e-explode ang public worship mo pag lagi kang nag-grind sa private worship mo. Walang nakakita, walang nakakapansin, walang nagbi-video sa kanya, walang nagti-TikTok, walang nagpo-post sa Instagram. Andun si David, pasayaw-sayaw doon sa kasama yung mga sheep niya. Nagpalinis ng mga tae. Oh, I worship you, Lord. I worship you, Lord. The Lord is my shepherd. Ang baho niya, mga kapatid, I shall not want. Pasayaw-sayaw siya doon, mga kapatid. Walang TikTok doon, walang Instagram, walang nakapansin sa kanya. But he was worshiping God in the private. Hallelujah. And when he worshiped God in the private, nung dinala siya sa palasyo, dala-dala niya pa rin yung pusong worshiper. At pag palagi kang nagwo-worship sa private, hindi ka takot makriticize sa public. Hindi ka takot makriticize, mahusgahan, mabash. Why? When you worship God, ginagawa mo yon para kay God. Kaya marami sa inyo ngayon ang nalaso na ng Samuel syndrome. We have become a worshiper ng outward appearance. Now, I'm not against outward appearance. Magdesente kayo ng maayos, mag-toothbrush kayo, please. Lalo na mga boys,
Mag-deodorant kayo. Bawang ilo kayo. Hallelujah. Mag-deodorant kayo. Mag-hygiene kayo. And let me tell you, pagpipiliin ka ni Lord, hindi yun based sa outward appearance mo. Pagpipiliin ka ni Lord, based yun sa yung current relationship sa Kanya. Kaya ka gagamitin ng ating Panginoon. At dumating si Eliab, at dumating si Abinadab, at dumating si Shammah, at dumating yung 7 sons ni Jesse, pero hindi sila ang pinili ng Panginoon. Mga gwapo sila, mga matatangkad sila, mga macho sila, ang lalakas ng dating nila. Pero hindi sila ang pinili ng Panginoon. Pero isang little shepherd na nandun lang, na halos kinalimutan na ng pamilya, minaliit, trinato na parang walang kwenta, walang silbi, walang mararating. But when everyone saw at him, look at him as a waste, God saw potential. At ang sabi ng Panginoon, anoint him, for this is he. Gagamitin ka ng Diyos, anuman ang story ng life mo, anuman ang nakaraan mo, ilang beses ka man bumagsak sa school, ilang beses ka mang minaliit, ilang beses ka mang in-underestimate, hindi ka pinapansin, maging faithful ka lang sa Panginoon at lumapit sa altar at sabihin mo, Lord, gamitin mo ako! Pag iniyak mo yan, gagamitin ka ng Panginoon! Behind that shepherd boy, God saw a potential, mga kapatid. Hallelujah. What others say about you is not important. You are what God says you are. Hallelujah. God always look beyond the surface, mga kapatid. The Bible says in Psalms 139, hallelujah, for we are fearfully and wonderfully made. You are full of potential. Why? Dahil lagman na kayo sa tatay nyo. Ang tatay nyo ay omnipotential. Omnipotent. Ibig sabihin, mga kapatid, pag may ginawa ang Diyos na miraculous thing and great things, ibig sabihin, hindi pa yun yung pinaka 100% na parang taguro, mga kapatid. Hindi pa yun pinaka-full power niya. He can still do more. 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 It is endless, mga kapatid. Ganon din, hindi nyo pa nakita ang greatest revival nyo. Hindi nyo pa na-preach ang best preaching nyo. Hindi nyo pa nakanta ang best songs nyo. While you are still alive, there is still more. There is still a omnipotential. It will never end. And I love how the Lord sees, mga kapatid. Pag ang Panginoon tumingin, hindi siya katulad ng tao tumingin. Right? Tayo, pag tumitingin tayo, ang galing niya mag-English, ang talino niya, gagamitin to ng Panginoon. Well, sometimes ginagamit ng Panginoon, pero most of the times, yung mga ginagamit ng Panginoon na hindi ganon. Believe that, mga kapatid? Kasi pag ginamit ni Lord yung mga matatalino, magagaling mag-English, parang encyclopedia yung utak, pag sila ang ginamit, ang sasabihin natin, noon pa naman matalino na talaga yan eh. Kaya maintindihan natin kaya ganyan. Pero pag ang kilala mo na ginamit ng Panginoon ay yung bugo, yung ang tawag sa noodles, hallelujah, yung tawag sa single, mga kapatid, yung mga ganon, and then suddenly, tumayo sa likod ng pulpito, mga kapatid, at hindi man perfect yung grammar, hindi man perfect yung kanilang pag-i-English, pero ramdam na ramdam mo yung anointing ng Panginoon. At ang sasabihin mo, hindi siya yung nakikita ko. Kilala ko yan. Mahina yan. Bugo yan. Pero ang nakikita ko sa kanya ay yung glory. Yung glory. Yung Holy Spirit.
Alam niyo yung mga pastor natin noon, marami na tayong matatalinong pastor ngayon, mga mahuhusay, pero yung mga pastor natin noon, mga hindi high school graduate, mga elementary graduate, mga kapatid, wala sa ayos yung English, wala sa ayos sa grammar, but I'm going to tell you, yung kanila pong mga tuhod ay kinalyo na dahil sobrang babad sa panalangin, mga kapatid. 4 hours a day of prayer, 3 times a week of fasting, umiiyak sila sa Panginoon at sinasabi nila, Lord, hindi kami matalino, pero gusto namin magpagamit sa iyo. Lord, hindi ako perfect, pero gusto ko magpagamit, Lord. Lord, hindi man ako maabilidad, but I'm available. Naghahanap ang Panginoon ng young people ngayon na willing at sabihin, Lord, hindi ako magaling, but I'm willing. Use me, Lord. Kung ginamit mo yung donkey na nirebuke si Balaam, kung ginamit mo yung whale na iligtas si Jonah, kung ginamit mo yung manok para i-remind si Peter, gamitin mo ko, Panginoon. Use me, Lord. And I'm going to tell you, ano man ang shortcomings nyo, ano man ang flaws at imperfection nyo, shikandaraha, pag ginamit kayo ng Panginoon, si Lord ang magpupuno ng pagkukulang mo. His grace is sufficient in my weakness. His strength is perfect when my strength is gone. Kaya kang gamitin ng Panginoon. O alam namin mahina ka. O alam namin kahit John 11:35 di mo ma-memorize. Pero kaya kang gamitin ng Panginoon. He can use you. He can use you. He can use you, mga kapatid. Hallelujah. Ako noon, nasa Bible school, believe me, ako po ay may matinding stage fright. Takot po ako tumayo sa pulpit na nakikatingin yung mga maraming tao, mga kapatid. And every time na magsasalita ako, utal-utal ako magsalita. Niyang hindi ko makalimutan, unang exhort ko, halos ayoko nang tapusin sa kahihiyan. Yung salita ko paulit-ulit, kapatid, walang katapusang kapatid. Kaya mga kapatid, si Kainabel, mga kapatid, sila magkapatid, mga kapatid, di ba mga kapatid? Mga kapatid, sobrang nanginginig ako, hindi ako makatingin, nervyos ako, nakayuko ako palagi, mga kapatid. I'm telling you, mga kapatid, sobrang mahina ako, sobrang hindi ako magaling. Pero noon sa Bible school, habang sila nagbabasketball, andun umiiyak ako sa prayer room, mga kapatid. Humahagulgol ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako singgaling ng tatay ko na si Pastor Ray. Hindi ako katulad ni Pastor Cesar. Hindi ako katulad ni Pastor Mario. Pero Lord, gamitin mo ako, Lord. Gamitin mo ako, Lord. And when everyone saw me as a waste, God saw me as a wonder. God saw my potential. Do not let your limits stop you. Do not let your shortcomings stop you. Do not let your failures stop you. When God will use you, He will use you. Hokaraha. At pag ginamit ka ng Panginoon, Pastor Lester, hindi siya magpapaalam sa tao kung okay lang ba sa kanila. Sabi ng Panginoon, yung mga minaliit ka, yung mga binubuli ka, yung mga pinagtatawanan ka, gagamitin kita sa harapan nila. Papahiyain ko sila at ipapakita ko na huwag imaliitin ang mga taong pinili ko at tinawag ko. Sa mata ni Abraham at ni Sarai, hindi na sila magkakaanak. Habang buhay na silang baog. But God saw potential. Sabi ng Panginoon, huwag ka tumingin sa nakikita mo. What I saw in you is the father, not of many children, but the father of a nation.
For unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Let them call you a waste. God has built you to be wonderful. Ang paningin nila kay David, ang paningin nila kay Joseph, ay isang mahina, payatot, but God saw potential. Sabi ng Panginoon, He's going to be the next ruler of Egypt. Ang paningin nila kay Moses ay si Moses na murderer at nasa backside of the desert. Pero sabi ng Panginoon, tingnan nyo, tatawagin ko yan, papakita ko in a burning bush, and I'm going to show you na yung sinasabi nyong murderer na Moses ay magiging one of the greatest leader in the story of the Bible. Tinatawanan niyo yung David na yan dahil payatot siya, dahil maliit siya, dahil alam lang niya ay patugtog-tugtog ng harp. Tingnan niyo, luluhod kayo dyan, magiging hari niyo yan. When everyone saw you as a waste, God saw your wonder. God saw what you could become. Not who you are, not what you have been, but who and what you could become. Every time na tatawagin kayo ni Lord, makinig kayo, every time na may sasabihin sa inyo si Lord, remember this, He is outside of time, and every time He speaks, lagi siya nagsasabi based on the future. Yes, sabi ng Panginoon, Saul, you are a murderer now. Ikaw ang number 1 na persecutor ng mga Christians. But God saw potential. Itong murderer na ito ang magsusulat ng 14 epistles sa book of the Bible. Itong murderer na ito ang magiging missionary. At halos lahat ng doctrine natin ay natanggap natin galing sa revelation ng Diyos na binigay kay Paul. Yung oneness, yung holiness, yung doctrine, yung modesty, yung church discipline, yung rapture, yung fivefold of the Spirit, fivefold ministry, gifts of the Spirit, fruit of the Spirit. Lahat yon ay nireveal ng Diyos kay Paul. Kaya pag ginajudge nila kayo, dahil ang nakikita nila sa iyo ay si Saul, sabihin mo, relax ka lang. My Paul is coming out. My Paul is coming out. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Watch me after 5 years. Watch me after 10 years. Watch me after 15 years. Hoyaralaba. Sa bawat bato, ang nakikita ng sculptor ay potential. Sa bawat kahoy na nakakalat doon sa kalsada, na sinisipa-sipa mo lang at in-ignore mo, ang nakikita ng wood sculptor ay potential na maging expensive furniture. See, walang basura sa artistic na mata. Kaya pag may mga nagsabi sa'yo na wala kang kwenta, pangit ka, wala kang silbi, bugok ka, hindi ka magaling, hindi ka marunong, sabihin mo lang, non-artistic ka kasi. Alam niyo, isa sa natutunan ko, huwag kayong makikipag-argue sa isang artist sa kanyang unfinished product. Dahil may nakikita siya na hindi mo nakikita. Tinatawanan mo, ang pangit naman yan, pero hindi mo alam, part ng process yon, mga kapatid. Wala akong pakialam anong sabihin nyo sa akin, anong pagtingin nyo sa akin. Yung aking master artist ay hindi pa tapos at may nakikita siya na hindi mo nakikita. And as I close, mga kapatid, I remember the story about Michelangelo. He's a famous painter, sculptor ng lahat. May isang bato doon sa kanilang street, malaking bato, na halos nireklamo na alisin na, mga kapatid. Hallelujah, ang pangit ng bato, walang dating yung bato,
Hindi kamahalan yung bato. Walang value yung bato. Walang presyo yung bato. Every day, for many years, nilalakaran-lakaran lang at ini-ignore yung malaking bato na yun. Not until ang naglakad doon sa street ay si Michelangelo na may artistic na vision. At nung naglakad si Michelangelo doon, tinignan niya yung bato na ini-ignore ng lahat, na hindi pinapansin, na sinasabing pabigat at walang kwenta. At may nakita si Michelangelo na potential. And according sa study, according sa history, tumayo si Michelangelo doon for 100 days. At yung mga tao nagtataka, anong ginagawa? Nababaliw na ba to? Tinignan lang ni Michelangelo yung bato na yon. And after 100 days, gumawa na siya ng martilyo, pako. Nag-start na siyang mag-sculpt. Dahan-dahang chine-chisel yung bato. Dahil may nakita siyang potential na hindi nakita ng iba. Oh God. And after many days, gumawa si Michelangelo ng napakaganda na sculpture doon na hanggang ngayon ay binibisita ng lahat, mga kapatid. Yung beautiful sculpture na ini-ignore noon at hindi pinapansin. Pero nakita ni Michelangelo yung potential. Oh God. And I believe that is the story of some of you right now. That's the story of your life. Para kayong bato, hindi kayo ang sikat sa school. Hindi ka pinapansin, hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuhan, hindi ka bright, hindi ka magaling. Yabag ka, wala kang talent, hindi ka marunong. Nilalakaran ka lang ng lahat, ini-ignore ka lang ng lahat, and you feel so down and felt so upset until one day, si Jesus ang naglakad. At nung tinignan ka niya, nakita niya ang potential. Sabi niya, magiging future presbyter to. Kaya kong gawing national evangelist to. Kaya kong gawing successful businessman to. Kaya kong gawing engineer to. At niyakap ka, sabi ng kanta, niyakap ka sa iyong karumihan. And like a potter, dahan-dahan kang inaayos. Hallelujah! In the potter's hand, minumold ka niya. Nasasaktan ka, Lord, bakit mo ba ginagawa sa akin? Pero hindi mo alam, minumold ka na niya. Sinishape ka na niya. Dahil may nakita siya sa'yo na hindi nakita ng iba. When the world saw you as a waste, God saw your wonder. Tumayo tayong lahat, taas natin ang ating kamay. Come on, tapos na ako mag-preach. Come on, lift up your voice, young people. Hindi naghahanap ang Diyos na may magnetic personality. Hindi ang naghahanap ang Diyos ng karisma. Ang hinahanap niya ay yung humble at yung available. At sasabihin mo kay Lord, Lord, gamitin mo ko. Hindi ako katulad ni Stone King. Hindi ako katulad ni Jeff Arnold. Hindi ako katulad ni Pastor Ompad. Hindi ako katulad ni Pastor Art Martinez. Hindi ako katulad ni Pastor Alcantara. Wala nga akong family na katulad nila. Pero Lord, andyan ka. Gamitin mo ako, Panginoon. And I promise you, young people, maging humble lang kayo sa Panginoon. Gagamitin kayo ng Panginoon sa kanyang kapurihan. Everybody, lift up your hands, close your eyes. Lift your voices. Hiyaralalarabasikandarehe. Hiyaralalabakosatayaralabako. Shiyaralabakasata. You are not defined by people's opinion.
Sige lang! Magbantay ka ng tupa! Maging faithful ka kahit walang nakakita sa'yo! Magbantay ka lang ng tupa kahit walang nakaka-appreciate! Darating ang araw! Dadalaw si Samuel! At sasabihin, it's time for promotion! Come on, young people! Lahat ng gusto magpagamit sa Diyos, come closer as you can. Okay lang ba, Pastor? Kenneth, iatras yung mga upuan. Sige po, lapit po kayo mga kapatid. Pwede po nating iatras yung mga upuan, igilid. Yung tatay ni David, minaliit siya. Yung mga kapatid ni David, minaliit siya. Pero sabi ng Diyos, siya ang gusto kong hari. Huwag mong i-goal maging people's choice. Ang i-goal mo ay maging choice ni Lord. Sige po mga kapatid, lapit kayo, lapit. Hanggat yung kaya nyo. Yung mga nasa likod, mapupunta sa gitna. Yung mga nasa gitna, mapunta sa harap. Masuklian ka na mabuti. Oh, Jesus. Sige po, lapit pa mga kapatid. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo. Kung may calling ka mag-lawyer, go. Kung may calling ka maging architect, go. Huwag kang magpalimit sa nakikita mo. Huwag kang magpalimit sa shortcomings mo. At katwiran na kahit minsan He can use you. Pinapahiran ang kabanatan. He can use you. Kalwalhatian. Salamat sa sukdulan. And by this time, lahat ng kamay itaas. Lahat ng kamay itaas. Ipikit ang mata. At the count of 3, lahat tayo ngayon ay sisigaw ng Jesus. At sa pagsigaw natin ng Jesus, hayaan natin si Lord ang kikilos. By the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus, receive the Holy Ghost. 1, 2, 3. At wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ni Lord. Niyakap mo. Huwag kang makinig sa sinasabi ng tao. Gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katwiran. Gagamitin ka ni Lord. Kahit minsan di nabahiran ang kapanalan. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Unleash your potential.
Unleash your potential! Unleash your potential! Pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga Jesus. pagkakasala. Jesus' name. Jesus' name. Pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biya, O Diyos ng katarungan Oh God. at katwiran. I pronounce in the name of Jesus, the fivefold ministry, right now. Pastors are going to be unleashed. Evangelists are going to be unleashed. Prophets, apostles, teachers are going to be unleashed in the name of Jesus. Ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. I release the fivefold ministry. I release the fivefold ministry. I release the fivefold ministry. Salamat sa Magpagamit ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, Yes. O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. If you can use anything, Sa Lord, buhay ko, you can use me. ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, If you can ang use iyong anything, Lord, kalwalhatian, you can use me. kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo Use me, Jesus. karulihan. Use me, Lord. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Yes, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon Gamitin mo at ako, Panginoon. magpakailanman. Gamitin mo ako, Lord. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Gamitin mo ako sa media. Gamitin mo ako sa music. Gamitin mo ako sa ushering. Gamitin mo ako, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Papurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y Thank you, singers. Thank you, instruments. We're without any instrument for a while. I'll give you a signal pagkanta tayo. For now, everybody, come on. Without any instruments. Just your pure voices, come on. Lord, gamitin mo ako sa music. Lord, gamitin mo ako sa media. Lord, gamitin mo ako sa ushering. Lord, gamitin mo ako sa discipleship. Lord, gamitin mo ako sa pulpit ministry. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Lord. Hindi ako magaling, Lord. Hindi ako matalino. Pero willing ako magpagamit sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ako, Jesus. Come on, somebody. Young people. Give up pornography. Give up immorality. Give up addiction to computer games. Magpagamit ka sa Panginoon.
There is nothing more fulfilling in life than to be used of God. Forget about your family background. Forget about your educational background. Forget about your financial status. God can use you. Come on, young people. Pwede ba mag-commit kayo ngayon sa Panginoon, Lord? Magpapagamit ako. Pag sinabi ni pastor ako mag-devotion, magdi-devotion ako, Lord. Hindi ako magre-reklamo. Pag sinabi ni pastor ako maghugas ng plato, maghuhugas ako. Pag sinabi ni pastor ako mag-MC Sunday, mag-MC ako. Magpapagamit ako, Lord. Magwawalis ako sa church. Maghuhugas ako, maglilinis ako sa CR. Basta gamitin mo ko, Lord. Pwede ba ambutin mo yung kamay mo sa iyong katabi? Pray for one another right now in the name of Jesus.